Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, 18. hanggang 20, Matthew chapter 4, 18 hanggang 20. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naguhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Okay po. Pastor Choi ay marunong mag-Tagalog pero hindi ako marunong mag-Tagalog. Kaya pakiusap, naintindihan mo ako. Okay po? naintindihan niyo po? Yes. Okay, naintindihan mo ko, mo ako. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad mula sa dagat ng Galilea. Tama? Simon na tinatawag na Pedro at si Andres. Right? Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang dagat ay nangangahulugan sa libutan sa Biblia. Okay po. Ang mga alagad ni Jesus ay kumakatawan sa mga Kristiyanong naligtas mula sa makasalanang sanlibutan ito. Tinawag din tayo ni Jesus at ginawa niya tayong kanyang mga alagad. Ang Kristiyano ay isang taong tinawag mula sa sanlibutan. Kaya tayo ay parang mga tripulante sa isang bangka. Si Jesus ang naging kapitan natin sa bangka. Maaari nating sabihin na ang bangka ay ang iglesia. Maaari nating sabihin na tayo ay nasa paglalakbay sa dagat ng buhay. So, this session, Voyage on the Boat with the Lord, the title. Kaya itong session po na ito, ang pamagat po ay paglalayag sa bangka kasama ang Panginoon. We
official of a man. Tayo po ay tinawag bilang mga mamalakayan ng mga tao. So, barko, bangka, iglesia. Ang lugar ng ating kaligtasan at komunidad. Tama? At kapitan ay si Jesus. Ang namumuno at nagmamaneho sa ating buhay. At tripulante ay Kristiyano. Tayo na iniligtas mula sa mundo upang maglingkod at karagatan, dagat, mundo, ang magkasalanang mundo kung saan tayo tinawag. At isda ay nawawalang kaluluwa ang mga taong ililigtas natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay po? So, you have this idea, una. Okay po? So, una, pag-isipan natin, barko, bangka, iglesia. Ang iglesia ay tulad ng isang bangka. Sinabi ni Jesus na tayo ay hindi kabilang sa sanlibutan ito. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Matthew chapter 4. At buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15, 19. 15:19. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Sinabi ni Jesus, right? Dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Ito ay nangyari kapag tayo ay naligtas. Right? Kaya napupot sa inyo ang sanlibutan. Anong resulta kapag tayo ay naligtas? Kaya napupot sa inyo ang sanlibutan. Ito ay nangyari. Mula pa nang sumakay tayo sa bangka, marami ng pagtutol. Kapag tayo ay nahiwalay sa sanlibutan ito, kinapopotan tayo ng mundo. Maybe especially meron, bagong naligtas, ang mga bagong naligtas, meron? Maybe you will experience this situation. At yung mga bagong naligtas po, maaari po mararanasan nyo din po yung mga ganitong sitwasyon. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 4. 3 and 4. Unang Pedro chapter 4, 3 and 4. Buhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Verse 3, ang nakarang panahon. Ano ang panahon? Ang nakarang panahon. Ano ang panahon? Ang panahon na ikaw ay hindi pa ligtas, right? Nakarang panahon. Sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil, ikaw ay
gumagawa maraming kasalanan. Tama ba? But after salvation, right, you cannot continue sin. Right? Subalit pagkatapos po ng kaligtasan, hindi na tayo maaaring magkasala, tama po? Yeah, you want to be separate from sin in this world. Nagnanais po tayo na maging hiwalay dun sa kasalanan po dito sa sanlibutan. Pero anong mangyayari? Yeah, the people in this world who are not saved, they don't want it. The people who are not saved, they don't want it. At yung mga tao po na hindi pa naliligtas, ayaw po nila sa ganitong gawain. Ito ay nangyari, right? Verse 4, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayang labis na kaguluhan. Kaya't kayo'y nilalait nila. Ito ay nangyari, right? At makakaroon ng maraming pag-uusik kapag tayo ay nahiwalay sa sanlibutan. Halimbawa, ikaw ay Catholic, right? Sa Catholic. Pero pagkatapos ng kaligtasan, yeah, you cannot continue attend Catholic, right? Tama? Halimbawa po, ikaw po ay Katoliko at pagkatapos po ng inyong kaligtasan, hindi ka na po maaaring makapagpatuloy po sa pag-attend po sa Katoliko. And Tama then po? you want to attend our church. At kayo po ay nagnais na po na dumalo dito po sa ating iglesia. But what's your attitude over your family who are not saved? Subalit, paano naman po yung mga pamilya nyo na hindi pa po naliligtas? They welcome you? Kayo po ba ay tinatanggap po nila? Maybe they don't want to, right? You attend our church. Maaari po ay sila po ay nagnais po na umattend po dito po sa ating iglesia. Yeah, kaya makakaroon ng maraming pag-uusik. Right? Kapag tayo ay nahiwalay sa Catholic. Tapo ba? Ito ay nangyari. Okay po. But you don't need to fear in that situation. Subalit sa mga ganitong pagkakataon po, hindi mo kailangang matakot. God will help, God will keep you. Ang Diyos po ay tutulungan ka po at pananatilihin ka po niya. Dapat natin malaman na ang bangka ay hindi dapat pasukan ng tubig kahit nasa ibabaw ito ng dagat. Ang pagpasok ng tubig sa bangka ay isang critical na bagay. Tama ba? Critical na bagay. Kapag pumasok ang tubig sa bangka, lulubog ang bangka. Ang tubig ng dagat ay tulad ng kasalanan sa mundong ito. Hindi natin dapat hayang pumasok ang kasalanan sa iglesia kahit tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Dapat nating ingatan na manatiling malinis ang iglesia. Kapag hinayaan nating pumasok ang kasalanan sa iglesia, anong mangyayari? Hindi na gagamitin ng Diyos ang ating iglesia. Wala nang magiging gawa ng banal na espiritu sa ating iglesia. Ito ay mangyayari. That's why we shouldn't bring any sin in church. Kaya kailangan po, hindi po tayo nagdadala ng anumang kasalanan dito po sa We have iglesia. to keep our church to be clean. Kailangan po, panatilihin po natin ang ating iglesia na malinis. At inaalagaan at pinapahalagahan ng kapitan at ng mga tripulante ang kanilang bangka. Tama ba? Dapat mahalan natin ang iglesia at ituring itong mahalaga.
Sa Biblia, ang pag-aalala ni Apostol Pablo ay para sa iglesia. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto chapter 11, ikalawang Korinto 11, 28, ikalawang Korinto 11, 28, also basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Para sa mga iglesia. Bukod sa mga bagay na nasa labas. Ano po ito? If we look at ikalawang Korinto chapter 11, 23 hanggang 27, it mention apostle received the great oppression. Apostle received the great oppression. Kung titingnan po natin, mula po dun sa ikalawang Korinto, chapter 11, mula po sa verse 23 hanggang 27, makikita po natin yung mga paghihirap ni Pablo bilang apostol. Right? Maybe we cannot compare our operation to his operation, right? Maari po hindi po natin maaaring ikumpara yung ating mga paghihirap dun sa paghihirap ni Apostol Pablo. But he didn't care his operation, right? Subalit, napagtagumpayan niya po yung kanyang mga paghihirap. What was his concern? Ano ang alalahanin niya? Ano po? Alalahanin para sa mga iglesia. Para sa mga iglesia, right? Ano ang alalahanin mo? Ano ang alalahanin mo? Maraming alalahanin sa mundo, tapo ba? Maraming alalahanin sa iyong buhay, tapo ba? Marami? Pero how much concern you have for the church? Tayo po ay maraming aalalahanin sa buhay, subalit ano po yung pinakang inaalala po natin? Kailangan po para po sa iglesia. Yeah, we have to have a concern for the church. Kailangan po may malaki po tayong alalahanin para sa mga If iglesia. a church has a Bible seminar, we pray together. Kapag sa church po ay may mga Bible seminar, kailangan po nating manalangin ng And sama-sama. we have to participate in the Bible seminar together. Kailangan po nating makilahok po ng sama-sama sa mga Right. Bible seminar. We have to love the church. Kailangan po nating mahalin ang ating iglesia. Okay po? So, iglesia. We have to consider church the most important. Kailangan po nating i-consider na ang iglesia ang pinakang mahalaga. At kapitan sa bangka, sino ang kapitan sa bangka? Si Jesus, right? Si Jesus. Ang kapitan ng bangka ay ang ating Panginoon Jesus. Malagang bagay ay ang ating Panginoon ang pinaka mahusay at pinaka mawain ng kapitan. Tapo ba? Ito importante. Barangay Balele. Tama? Barangay Balele. Kumusta captain, barangay captain sa Barangay Balele? Kaga ito? Pinaka mahusay at pinaka mawain? O hindi? Ano po? Inyong barangay captain. Yun po ba ang barangay captain dito po sa Balele? Siya po ba ay pinakamahusay at pinakang maawain? Siguro hindi kaga ito. Tapo ba? Siyempre nobody like this, right? Pero ang ating Panginoon
ang pinakamausay at pinakamawain na kapitan. Ito ay importante. Sa bangka, dahil ang bangka ay nasa dagat, anong mangyayari sa dagat? Napakaraming hangin at alon sa dagat. Tapo ba? Napakaraming hangin at alon sa dagat. Anong ibig sabihin nito? Napakaraming kahirapan at kapihatian sa mundong ito, sa ating buhay. Tapo ba? Pero tanging ang Panginoon lamang ang makalulutas ng lahat ng problema. Buksan mo ang Biblia, Marko chapter 4, Marcos chapter 4. Marko chapter 4, 35 hanggang 41. Marko chapter 4, 35 hanggang 41. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, "Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?" Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, "Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Ito ay nangyari sa bangka sa dagat, tama? 37, nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka. Ano parang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Right? Ang malakas na unos ay nangahulugan ng matinding kapihatian sa ating buhay. Ngayon, napupuno na ng tubig. Lubos na kawalan ng pag-asa. Right? Lubos na kawalan ng pag-asa. Maaari tayong makarating sa ganap na kawalan ng pag-asa sa buhay. Tama ba? Minsan, ito ay nangyari sa ating buhay. Kahit nanatili tayo sa iglesia, hindi ibig sabihin na nakaiwas na tayo sa mga hirap at pagsubok. Maybe after salvation, right, we will have a more oppression than before. Maaari po pagkatapos po nating maligtas, mas marami po yung mararanasan po natin ng mga kapighatian. Right? Uni, natutulog si Jesus noong sandaling yon. Right? Natutulog si Jesus. Kaya hinanap ng mga alagad si Jesus. Bakit? Bakit natulog si Jesus? Bakit? It's a very strange, right? Very dangerous situation, the bangka. Ito po ay kakaiba at napaka-dangerous po na sitwasyon doon po sa So bangka. how in this situation, Jesus have a sleep? Paano po natutulog si Jesus noon sa bangka sa ganung sitwasyon? Right? That's it to understand, right? Bakit natulog si Jesus? Dahil hinintay niya na
harapan siya ng mga alagad. Yeah. Sa pamagitan ng kanyang salita, nilutas ni Jesus ang lahat ng problema. Anyway, Jesus, right? He waited until his disciple seek him. At si Jesus po, hinintay niya po hanggang yung mga alagad po niya ay hanapin po siya. Because of the disciple, right? At first, right? When water comes to the bangka, they try to solve the problem by themselves, right? At noong pumasok po yung tubig doon sa bangka, yung kanya pong mga alagad, sinubukan po nila na alisin po at lutisin po yung problema. But already full. Yeah. The water already full in bangka. Subalit yung tubig po ay napuno na po doon po sa bangka. It's about to sink, right? At maaari na pong lumubog po yung bangka. Then they cannot do anything, right? At sila po ay wala nang anumang magagawa. Then they came to Jesus. At sila po ay lumapit kay Jesus. Yeah. So Jesus waited until his disciple come to him. Kaya't si Jesus po, naghintay po siya hanggang yung kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya. Yeah. Kailangan tayong lumapit sa Panginoon kapag tayo may problema. Yeah. Pagkatapos lulutasin ng Panginoon ang ating problema sa pamagitan ng kanyang salita. Right? Yeah. Verse 39, pagkising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Right? Salita ni Jesus, right? Yeah. Jesus solved all the problem through His word, right? Nilutas po ni Jesus ang kanyang problema sa pamamagitan po ng mga salita. Yeah. Sinabi niya, verse 40, bakit kayo matakot? Wala ba kayong pananampalataya? Right? Yeah. They just look at the situation, right? Si Jesus po, hindi po siya tumingin dun sa sitwasyon. They just look at their situation, the alagad, ang mga alagad. Si Jesus po, tiningnan niya po yung sitwasyon ng kanyang mga alagad. Their situation, very dangerous situation, right? Yung kanila pong sitwasyon ay mapanganib. Yeah. That's why they forgot. They have a Jesus. Kaya't yung mga alagad po niya, nalimutan po na kasama po nila si Jesus. Walang pananampalataya. That's why they have a great fear. Sila po ay walang pananampalataya, kaya't napakalaki po ng kanilang takot. Yeah. So, in our Christian life, sometimes, right, we meet this kind of situation. Sa ating pamumuhay Kristiyano, nakakaranas din po tayo ng ganitong mga sitwasyon. Then we also forget our Lord is with us. At nalilimutan din po natin na kasama po natin ang Panginoon. Then we fear the situation, right? Kaya tayo po ay natatakot sa mga ganung sitwasyon. We don't have a faith. Tayo po ay walang pananampalataya. Yeah. Anyway, when we come to the Lord, He solved all the problem through His word. Kapag po tayo ay lumalapit sa Panginoon, nilulutas nga po yung mga problema sa pamamagitan ng kanyang salita. Awit 119. Awit 119. 50. 119:50. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Yeah. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian. Okay? Ito ay salita ng Diyos. Yeah. Na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Dahil ang Panginoon ng ating kapitan, hindi natin kailangan matakot kahit anong hirap at pagsubok ang dumating. Pinakamahalagang bagay sa bangka, ating Panginoon ay maging ating kapitan. Tama? Don't forget. We have the most great
skillful, merciful captain. Huwag po nating kalimutan na sa ating pong buhay, tayo po ay may pinakamahusay at pinakamaawain na kapitan. Whatever storm come, no problem. No problem. Kahit anuman pong unos ang dumating, wala pong problema. Whatever oppression comes to us, no problem. Kahit anuman pong kapighatian ang dumating, wala pong problema. Because we have our captain, our Lord, right? Sapagkat tayo po ay mayroong kapitan ng ating Panginoon. He can solve all the problem through His word, right? Maaari po nating malutas ang ating mga problema sa pamagitan po ng kanyang salita. Okay po. At tayo ay Kristiyano, tayo ay parang tripulante. Anong trabaho ng tripulante sa bangka? Anong trabaho? Just the watching sea. Magandang dagat. Enjoy swimming. Tama o hindi? Anong trabaho ng tripulante sa bangka? Kailangan catch the fish, right? Tama ba? Trabaho ng tripulante ay catching the fish, right? Balikan natin Matthew chapter 4. Balikan natin ng Matthew chapter 4, 19. Chapter 4, 19. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Sinabi ni Jesus, right? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Dapat tayong maging mamamalakaya ng mga tao. Because, right? We are called as the fisher of men. Tayo po itinawag bilang mga mamamalakaya ng mga tao. Isda, right? Ay nawawalang kaluluwa. Buksan mo ang Biblia, Matthew 13. Matthew 13, 47 and 8. Matthew 13, 47 and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Ito ay talinghaga ni Jesus, right? Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Right? Iba't ibang uri ng isda sa dagat. 48, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Ang mabubuti, ano po ang mabubuti? Ang mga tao na ligtas, ang mabubuti. Ngunit, itinapon ng masasama. Ang masasama ay ang mga tao na hindi pa ligtas. Tama po ba? Isda ay nawawalang kaluluwa. Ang tripulante ay ang taong nangingisda sa loob ng bangka. Dapat tayong manghuli ng mga tao para sa Panginoon. Iyon ang paglilitas ng mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ngayon, pag-isipan natin kung ano ang kailangan upang maging mamamalakaya ng mga tao. Ano ang kailangan? Pag-isipan natin. Una, kailangan natin ng pagtitiis.
o pagtitiyaga upang maging mamamalakaya ng mga tao. Hebrew chapter 10, Buksan Muang Biblia, Hebrew chapter 10, 36. Hebrew chapter 10, 36. Chapter 10, 36. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Kailangan ninyo ng pagtitis, right? Pagtitis. Ang taong may pagtitis at marunong maghintay ay makahuli ng isda. Tama po ba? Do you have experience catching the fish? Naranasan niyo na po ba na manghuli po ng isda? After you throw the net, you cannot catch the fish immediately. Kapag inihagis niyo po yung lambat, hindi po kayo agad nakakahuli ng isda agad-agad. Or you have experience fishing. Yeah. Until the fish bite, right? You have to wait for a long time, right? Kailangan po nating maghintay hanggang yung isda po ay kagatin po yung mga pain. Yeah. Then someday you can catch the fish, right? At balang araw po ay makakahuli rin po kayo ng isda. Yeah. Kailangan ninyo ng pagtitis. Yeah. At kahit ihagis mo ang lambat, hindi ibig sabihin ay may mahuli ka agad na isda. Right? Yeah. Minsan, we don't catch any fish. Minsan po hindi po tayo nakakahuli ng isda. Pareho ating evangelism. Yeah. Hindi laging nagtatagumpay ang ating evangelism. Tama po ba? Mas madalas pa nga ang pagkabigo. Tama po ba? Yeah. Pero kahit ganon, hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo dapat sumuko. Yeah. Hanggang maligtas ang isang kaluluwa, kailangan nating magtiis, maghintay at huwag sumuko. Huwag sumuko. Ito ay importante, huwag sumuko. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6, verse 9. Galatians 6, verse 9. Okay po, 6 to 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yeah. Huwag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti. Ano po ito? Paggawa ng mabuti. Ito ay ating evangelism. Ating evangelism. Ipangaral ang ebanghelyo. Kahit even you fail in the evangelism, don't be depressed, don't be discouraged. Kahit po tayo ay hindi magtagumpay sa ating evangelism, huwag po tayong panghinaan ng loob. May taktang panahon, right? Taktang panahon. May taktang panahon. Ito ay panahon ng ating Panginoon. Tama po ba? May panahon ng ating Panginoon. Taktang panahon. Ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Right? Yeah. So even you fail evangelism, don't give up. Kahit po tayo ay hindi magtagumpay sa evangelism, huwag po tayong sumuko. You can try again evangelism. Maaari po tayong sumubok ulit sa evangelism. Yeah. Hindi madali ang pagtitis. Yeah. Pero dapat natin malaman na mapait ang pagtitis, ngunit matamis ang bunga nito. Tama ba?
So, don't lose hope. At kailangan nating sumunod sa kapitan. Ito importante sa bangka. Bilang ang mga tripulante, kailangan nating sumunod sa kapitan. Ito ay pinakamahalagang bagay. Hindi tayo dapat umasa sa sarili nating karanasan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 5, Lucas chapter 5, verse 4 and 5, verse 4 and 5, Lucas chapter 5, 4 and 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli." Sumagot si Simon, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat." Alam natin ano ang trabaho ni Pedro? Ano ang trabaho ni Pedro? Mangingisda, tama. Ano ang trabaho ni Jesus? Ano ang trabaho ni Jesus? Carpenter. Tama ba? Carpenter. He is the son of a carpenter, right? May tanong ako. Who are good? Who is good at in fishing? Carpenter and fisherman. Sino po ang mas magaling po sa pangingisda? Yung mangingisda po ba o yung karpintero? Sino po? Mangingisda. Siyempre, mangingisda. Maybe Peter can say, "Oh Lord, don't tell me. Don't tell me." Maaari pong sabihin ni Pedro, "Panginoon, wag mong sabihin sa akin. Because I am professional in fishing. Dahil ako ay isang profesional sa pangingisda. I'm professional. You are carpenter. Ikaw ay isang karpentero. Why you tell me?" Bakit mo sinasabi sa akin?" Maybe he can say like that, right? Maaari po itong sabihin ni Pedro, tama po? But sinabi niya, verse 5, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat." It's different from the common knowledge in the fishing. Ito po ay kakaiba dun po sa kanilang kaalaman sa pangingisda. Right? Sinabi ni Jesus, right? Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat. Malalim. But it's different from common knowledge of fishing. Subalit ito po ay naiiba doon po sa kanilang nalalaman patungkol sa Oh Lord, pangingisda. hindi tama. Malalim, walang fish. Sa malalim, walang fish. Right? But Peter didn't rely on his own knowledge, right? Subalit si Pedro po, hindi po siya nagtiwala sa kanyang sariling kaalaman. His own experience, right? Hindi po siya nagtiwala sa kanyang sariling karanasan. He just rely on the word of Jesus. Si Pedro po ay nagtiwala doon po sa salita ni Jesus. Yeah, dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat, right? Because captain is Jesus, right? Dapat sumunod ang tripulante sa kapitan. Ito ay pinakamahalagang bagay. Dapat din tayong sumunod agad sa salita ng Diyos, right? Awit 119, 60. Awit 119:60. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. Kapag malinaw ang kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat mag-atubiling sumunod. Don't delay, don't delay. Obey, obey, immediately, obey. Kahit hindi natin naintindihan, kailangan pa rin tayong sumunod. Ito importante. May isang kwento. To understand the story, I will show you the picture. It happened, crisis. So nagkaroon po ng isang Yeah. crisis. Isang bangka, may bangka. But the bangka met the great mountain in front of the bangka. Kaya't yung bangka po ay papunta po dun sa bundok. Yeah. You know sa bangka mayroon driver, right? Meron driver. The driver found, Captain, by the great mountain in front of the ship. At nakita po nung driver na sa harapan po nila ay may napakalaking bundok. Yeah. That's why we have to change the direction immediately. Kaya't sinabi po ng driver sa kapitan na kailangan po nilang lumipat ng direksyon. If not, we will crash on the mountain. Sapagkat kung hindi, maaari po silang sumalpok doon po sa bundok. But the captain said, stay, don't change the direction. Subalit sinabi po ng kapitan, manatili ka, huwag kang lumipat. Go straight, go straight. Pumunta ka ng Driver cannot understand, right? Oh, Captain, we will crash, we will crash. At ito po ay hindi naintindihan ng driver. At Please, we have to change it. Sinasabi po niya, kailangan po nilang lumipat ng direksyon. Go straight, go straight. Subalit sinabi po ng kapitan, kailangan po. That's why the driver still go straight. Kaya't yung driver po, sumunod po siya. Yeah, and then almost near the mountain. At nang malapit na po dun sa bundok, then Captain, now change 90 degree, change it. At sinabi po ng kapitan sa driver na lumipat po ng direksyon, 90 degrees. The ship could be saved. Kaya't yung barko po ay hindi po nasira. Escape from the mountain. At naiwasan po nito ang bundok. Then the driver ask, why, Captain? We have to change it until here. We have to come here. Kaya't yung driver po, nagtanong po siya dun sa kapitan, bakit tayo kailangan manatili hanggang dito bago tayo lumipat ng direksyon? Because the captain knew under the sea there was also like the mountain, the rock, great rock. Sapagkat nalalaman po ng kapitan na sa ilalim po ng dagat ay mayroon din pong isang malaking bato. That's why if we change it here, we will crash it because of the rock under the sea. Kaya't kung kaagad po silang lilipat ng direksyon, maaari po silang sumalpok dun po sa napakalaking bato sa ilalim Captain ng already dagat. knew what's under the sea, under the sea. Nalalaman na po ng kapitan kung ano po yung nasa ilalim ng dagat. His idea already know all the structure of the sea. Hayag po dun sa kapitan yung mga bagay dun po sa ilalim po ng dagat. But driver don't have idea, right? Subalit yung driver po, hindi niya po alam. That's why he very fear, right? Kaya't yung driver po ay sobrang natatakot. He obeyed. That's why he could be saved. Ang driver po ay sumunod, kaya't siya po ay naligtas. Our captain, our Lord knows everything, right? Ang ating pong kapitan ng ating Panginoon ay alam po ang lahat. Tama Don't po? rely on your thought. Kaya't huwag po kayong magtiwala We sa just inyong rely sariling on kalaman. the word of God. Tayo lamang po ay magtiwala sa salita ng Diyos. Isaiah 55, buksan mo ang Biblia. Isaiah 55, verse 8. verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay.
Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Yan. Maring iba ang inisip ko at ang inisip ng Diyos. Alin ang tama? Inisip ng Diyos at pamamaraan ng Diyos. Tama. Kaya kailangan nating talikuran ang sariling nating kaisipan. Tama po ba? When we evangelize the lost soul, also, we shouldn't rely on our own experience. Kapag po tayo ay nag-evangelize po ng mga ligaw ng kaluluwa, kailangan po ba nating magtiwala sa ating sariling karanasan? Minsan sinabi natin, hindi pwede ang taong ito dahil masyado siyang abala at hindi rin pwede ang taong iyon dahil matigas ang kanyang puso. Tama ba? But it's our own thought. It's just our own thought. Ito po ay atin lamang sariling kaisipan. Maybe even though they are busy, right? They can make a time. They can make a time. Kahit sila po ay abala, maaari po silang gumawa ng oras. They look so stubborn, but God already changed their heart. Maaari pong matigas po yung kanilang mga ulo, subalit maaari pong binago na ng Diyos ang kanilang mga puso. Don't rely on our own thought. Kaya't wag po tayo magtiwala sa ating sariling kaisipan. Lalabas ang kawaing paglilitas kapag tayo ay umasa sa salita ng Diyos. Okay po? So, pinakamahalagang bagay bilang tripulan, kailangan natin sumunod sa ating kapitan, ating Panginoon. At kailangan natin ng pagtutulungan upang may pangaral ang Ebanghelyo. Luka chapter 5, buksan mo ang Biblia. Luka chapter 5, 6 and 7. And 7 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka, anupat sila'y nagpasimulang lumubog. Ito ay nangyari. 6, right? Nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos masira ang kanilang mga lambat, right? Napakaraming isda. That's why they needed help, right? Kaya't dahil nakahuli po sila ng maraming isda, kailangan po nila ng tulong. 7, right? Kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Right? Pareho sa ating evangelism, ating ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi natin kayang ipangaral ang Ebanghelyo ng mag-isa. Kaya nagbigay ang Diyos ng maraming katuwang sa atin. Kailangan ng katuwang upang ipangaral ang Ebanghelyo. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4, 3. Philippians chapter 4, verse 3. Okay po, Philippians chapter 4, 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente, at ng aking ibang mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Especially when Apostle Paul preached the gospel, many women
helped him. At nung si Apostol Pablo po ay nangangaral po ng ebanghelyo, marami po mga babae ang katulong po niya. 나 봐봐. I think church, right? When we conduct a Bible seminar, right? Many brothers and sisters need to help each other, right? Sa atin pong iglesia, kapag tayo po ay nagkakaroon ng Bible seminar, marami pong mga brothers and sisters ang nagtutulong-tulong ang katulong po natin. Especially the Nanay, right? The mother's group, the always cooking in the kitchen, right? Yeah, Kain Mayra, right? Because of their help, yeah, we can preach the gospel together. At dahil po sa tulong ng iba, maaari po nating ipangaral ang ebanghelyo ng sama-sama. So, whenever we have the Bible seminar, yeah, that's why all the brothers and sisters need to participate together. Kaya kapag tayo po ay nagkakaroon ng Bible seminar, lahat po ng brothers and sisters ay nagtutulong-tulong at dumadalo na magkakasama. Just so you keep your position, it's a helping. Maaari pong panatilihin niyo po ang inyong posisyon at subalit manatili ka sa pagtulong. Even you don't have an invitee, you sit, listen together. Kapag mayroon ka pong dala ng mga invitee, maaari ka pong umupo at dumalo ng sama-sama. And you pray together. At tayo po ay mananalangin na magkakasama. And minsan, right, the speaker give a question. At minsan po, ang speaker po ay nagbibigay ng tanong. Then, yeah, you can give answer. Right? At ikaw po ay maaari ka rin pong sumagot. Because the new invitee, right, the Maya Sheila. That's why you need to give question, the answer. Dahil yung mga invitee po natin ay nahihiya, kaya tayo po ay kailangan sumagot kapag tayo po ay tinatanong. Because minsan speaker ask, but nobody answer. Minsan po yung speaker po ay nagtatanong, subalit walang sumasagot. Speaker Mayra. That's why, but maraming sagot, maganda, malakas. That's why you give answer, right? It's helping. Kaya't yung simple pong pagsagot sa tanong, ito po ay pagtulong na. And when you read the Bible, the reader, loudly. At kapag tayo po ay nagbabasa ng mga bersikulo, kailangan po natin itong basahin ng malakas. It's helping. Ito rin po ay pagtulong. Naintindihan niyo po? We have to help. Yeah. At ito importante, tayo ay magkakasama sa isang bangka. Isang bangka. Tama? Yeah. Pero minsan mangyari bilang triplante minsan mangyari ibang you can meet some crew hindi maganda. Minsan po ay may naiiwan po ng mga tripulante at ito po ay hindi maganda. hindi maganda. Not enough. Have many mistake. Have many problem. Ito pong tripulante na ito, maaari po ay madaming mga pagkakamali at madaming mga problema. Kung ganon, mahirap. Tama? Yeah. But, parehong bangka. Isang bangka. Because of this crew, I don't want to stay in this boat. Dahil dito sa isang tripulante na ito, ayoko nang manatili dito sa bangka na ito. That's why I will jump on the sea. Kaya't ako ay tatalo na lamang sa dagat. Anong mangyayari? You go out boat. Anong mangyayari? You are not safe, right? Maybe in the sea, meron shark. You know shark? Maaari po dun sa dagat ay mayroong Shark. pating. Very malaking isda, malaking bibig. Ito ay mangyayari, right? Even you have somebody whom you don't like, you have to stay still.
Kahit meron po na hindi mo gusto, kailangan niyo pong manatili. Kailangan nating maglayak hanggang sa makarating sa huling destination kahit mabuti o hindi ang pakikitungo natin sa isa't isa. Okay po? Sometimes some Christians say, I don't want to go to church. Minsan po, may mga Kristiyano po na nagsasabi na ayaw kong pumunta sa iglesia. I will not go to church anymore. Ay- Bakit? Because somebody. Ayaw ko nang pumunta sa iglesia dahil sa isang tao. Tama o hindi? Hindi. Right? Why you go to church? Bakit po tayo pumupunta dito sa iglesia? Do you go to church because of somebody? Tayo po ba ay pumupunta sa iglesia dahil sa isang tao? No, right? We go to church because of our Lord. Tayo po ay pumupunta sa iglesia dahil po sa ating Panginoon. Because of the truth of Word of God, right? Dahil po sa katotohanan ng Panginoon. 이상 방가. Don't leave the 방가. Kaya't wag po tayong umalis dito po sa bangka. Okay po? You have to abide in church until the end. Kailangan po nating manatili sa iglesia hanggang sa dulo. Whatever situation happen. Ano man po yung sitwasyon po natin sa buhay. Okay po? At mahalaga rin ang pag-ayos ng lambat upang makahuli ng mabuti ng isda. Okay po? Balikan natin Matthew chapter 4. Chapter 4, 21. Matthew chapter 4:21. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sa kanyang paglakad mula roon, ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Jesus called this time Santiago at Juan, right? At dito po, tinawag po ni Jesus sina Santiago at si Juan. Yeah. This time, what they are doing? At dito po, ano po yung kanilang ginagawa? Nag-ayos ng lambat, right? Nag-ayos ng lambat. Ito ay importante din para makahuli ng mabuti ng isda. Kahit marami kang mahuling isda, kung may butas ang lambat, mauwi lang sa walang kabuluhan. Tama ba? Ito ay importante. What's the repairing the net? Mending the net. Ano po yung pag-aayos po ng lambat? Mahalaga na alalayan natin sila upang manatili sila sa fellowship pagkatapos ng evangelism. We call it, right, tinawag natin the follow. Kailangan follow. Ito po ay tinatawag po natin na follow-up. After you evangelize, right, the lost soul, you have to continue follow them. Pagkatapos po natin mag-evangelize ng mga naliligaw ng kaluluwa, kailangan po natin silang i-follow up. Until they abide in church, right? Hanggang sila po ay manatili po dito sa iglesia. Walang follow, maybe they will abide in church, right? Kung wala pong follow up, hindi po sila mananatili dito sa iglesia. Yeah, it's mending the net. Ito po ay pag-aayos ng lambat. Kaya kailangan natin gumawa ng matibay na lambat. Paano gumawa ng matibay na lambat? Kapag masagana ang ating fellowship, hindi napupunit ang lambat. Masaga ang ating fellowship. It means we have to make a good fellowship. Kailangan po natin gumawa ng magandang pakikisama. Then, the Spirit newly saved, they will have a heart to come again.
Para po yung mga bagong naligtas, magkakaroon po sila ng puso at pagnanais na dumalo ulit. 예. kailangan pag-ibig sa ating fellowship. Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, 14. Colossians chapter 4, chapter 3, 14. Chapter 3, 14. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. 예. Kapag umaapaw ang pag-ibig sa atin, nagiging matibay ang lambat. Yeah. That's why we have to love one another, right? Kaya't kailangan po nating ibigin yung isa't isa. When newly saved come to church, they have to feel the love. Kapag yung isa pong bagong naligtas ay umattend po sa iglesia, kailangan po nilang maramdaman yung pag-ibig. Yeah, it can make a strong net. Maaari po tayo makagawa ng matibay na lambat. Ito ay importante din. Okay po? Yeah. At pupunuin ng Diyos ng sagana ang mga bunga ng evangelism. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 21. 21:11. 1 chapter 21:11. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na 153 at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. Ito ay nangyari, right? Napuno ng malalaking isda na 153. Napakaraming isda, right? At malalaking isda. Minsan you cook isda? Minsan nagluluto po kayo ng isda. Isda? Yeah. Masarap isda? Yeah. Let's imagine what this situation. Isipin po natin itong sitwasyon po na ito. Yeah. Not small fish, right? It's a great fish, right? Ito po ay hindi maliit na isda. Ito po ay malalaking isda. But great number, right? 153. Ito po ay 153. Bakit 153? Bakit po ito 153? We don't know. Bakit 153? Hindi po natin alam. Because the Bible didn't mention about it. Dahil hindi po ito sinabi ng Biblia. That's why we don't need to find the meaning 153. Hindi po natin kailangang hanapin po yung kahulugan kung bakit 153. But one thing is clear, right? It's a great number. Subalit isa pong bagay yung malinaw. Ito po ay napakalaking bilang. Ibig sabihin nito, ang 153 na isda ay nangahulugan, maraming tawang maliligtas sa pamagitan ng ating evangelism. Ang 153 na isda ay kumakatawan sa mga bunga ng evangelism. Ito ay nangyari sa ating church. Gawa chapter 2, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 2, 46 and 7, Gawa chapter 2, 46 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Tama? Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Whenever we have the Samaritan, right? This situation happen, right? Kapag po tayo nagkakaroon ng summer retreat, ito pong sitwasyon na ito ay nangyayari.
through Last Summer Retreat, right? More than 2,000 are baptized. Noong nakaraang summer retreat po, mahigit sa 2,000 ang nabautismuhan. Mas marami, 153, kaysa 153, right? Ito po ay mas marami kaysa sa 153. Yeah, ito ay nangyari sa ating church. Yeah. The yeah, it's like this picture, right? Great number. Yeah. Ito po ay napakalaking bilang. Naligtas sa pamagitan ng ating church. Ito ay amazing. At magkakaroon ng kaariwan mula sa Diyos at pakikipag-fellowship sa Panginoon ang isang mangingisda ng tao. Mayroong malapit na pakikisama sa Panginoon because the captain and kapitan at tripulante may pakikisama. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 21. Juan chapter 21, 12. Okay po, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hali kayo at mag-almusal. Sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Yamang alam nila na iyon ay ang Panginoon." Yeah. Sinabi ni Jesus, right? Hali kayo at mag-almusal, right? Because this time, disciple, whole night, try their best to catch the fish. Whole night, they try their best to catch the fish. Kaya't sila po ay sinubukan po nila yung kanilang buong makakaya upang makahuli po ng isda. Kaya sila ay mahirap at napakapagod. Tama? That's why mahirap preparing breakfast, right? To them. It's difficult to prepare breakfast by themselves. Mahirap po na makagawa po sila ng kanilang kakainin ng kanilang agahan nang sila lamang po. Who prepare breakfast? Kaya't sino po yung naganda po ng kanilang agahan? Sino prepare? Sino prepare? Sinabi ni Jesus, right? Hali kayo at mag-almusal. He prepare. Tama ba? 12 and 13 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Lumapit si Jesus, dinampot ang tinapay, at ibinigay sa kanila pati ang isda. Right? It means that Jesus served them. Ibig sabihin po nito, si Jesus po ay naglingkod sa kanila. How amazing it is, right? Ito po ay kahanga-hanga, tama po? Yeah. When somebody serve you, right, you are happy, right? Kapag may naglilingkod po sa atin, tayo po ay masaya. But let's suppose your country, your president serve a meal for you. Kapag yung ibang tao po naglilingkod po sa atin, It's also amazing, right? ito po ay kahanga-hanga rin po. You are happy. But our Lord serve you. Subalit yung ating pong Panginoon, naglingkod po sa atin. How amazing. Ito po ay kahanga-hanga. Yeah. But Jesus, right, prepare tinapay, ang tinapay at ang isda. Anong uri ng tinapay at isda? We can know verse 9, 21 verse 9. Verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang sila'y makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng mga nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. May, right, mga
bagang uling. Right? Uling, may uling. Ano po ito? Fire. May isang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Yeah. In the morning, right? Early in the morning, right? Medyo malamig, right? Medyo malamig. Sa umaga po, malamig po. Jesus didn't give them cold tinapay, cold isda. Kaya't si Jesus po, hindi po niya binigyan sila ng mga malalamig na isda at malalamig na tinapay. You have experience, right? The pandesal already dry. hindi masarap. Tama? Isda already dry. hindi masarap. Pero, tinapay, the pandesal, masarap. Tama? Isda, the charcoal burn, anyhow, masarap. Tama? Jesus prepared. Kagaya ito. Ibinigay ng Panginoon ng inihaw na isda sa mga alagad. Matapos niya itong lutuin mismo. Si Jesus mismo ang naglingkod sa kanila. Makikita natin ang maingat at masusing pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Iyon ay isang malapit na fellowship, right? So, we also, right, whenever we have the fellowship, we eat together. Tayo rin po, kapag tayo po ay nagkakaroon ng fellowship, tayo po ay kumakain ng sama-sama. Why we eat together? Bakit po tayo kumakain ng magkakasama? Ito ay isang malapit na fellowship. Para sa malapit na fellowship, kailangan pagkain, right? Pagkain. Because while we eat, we more open heart, right? We can have a fellowship, right? Kapag tayo po ay kumakain, mas magkakaroon po tayo ng pakikisama sa isa't isa. Ang mahalagang bagay, ang Panginoon mismo ang naghahanda ng hapag para sa atin. Awit 23 verse 5. 23 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ating Panginoon, right? Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Ang pangingisda ay isang napakahirap na gawain. Ang pagliligtas ng kaluluwa ay lalo pang mahirap na gawain. Tama po ba? Tama. Ating evangelism, ipangaral ng ebanghelyo ay mahirap na gawain. Pinakamahirap na gawain. I think it's more difficult to catch the fish in the sea. Yung panguhuli ng isda sa dagat ay mas mahirap na gawain. Because of catching the fish, right? Just mahirap sa ating katawan. Pero evangelism, mahirap sa ating katawan at ating espiritu. Tama? Mas mahirap. Kaya magkakaroon ng kaariwan ng Diyos para sa mangingisda ng tao. Right? Ikalawang Korinto chapter 1, verse 3 and 5. Chapter 1, 3 and 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan.
verse 4 ay upang maaliw natin ng nasa anumang kapihatian sa pagitan ng kaariwan na inialiw sa atin ng Diyos. God knows, right? Your or oppression. God knows all your oppression. Ang Diyos po ay nalalaman po lahat ng ating mga kapigatian. He knows you have many difficulty while you preach the gospel. Alam po ng Diyos na mayroon po tayo mga paghihirap habang nangangaral ng Ebanghelyo. But He comforts you. He comforts you. Subalit tayo po ay inaaliw ng Diyos. So, ating Panginoon prepare for you. Kahit ang Panginoon po ay naganda po para po you sa can have atin. a rest in Him. Upang tayo po ay magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Sa huli, ang ating bangka ay darating sa taungan ng langit. Taungan ng langit. Ito. So, tatanggapin tayo ng Panginoon at papahilin niya ang ating luha. We open the Bible, Revelation 21, 3 and 4. Revelation, Holy Bible, Revelation 21, 3 and 4. The last verse, 3 and 4, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Kapag tayo ay pupunta sa langit, ito ay mangyayari. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila ay magiging Diyos nila. Tama? At verse 4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Bawat luha. While we preach the gospel, right? We have many time, we have tears. Habang tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo, maraming beses po na tayo po ay lumuluha. God knows our tear, right? Alam po ng Diyos ang ating mga luha. Kaya ito ay mangyayari. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Bagaman mahirap ang gawain ng pagiging mangingisda ng tao sa mundong ito, magtiis pa tayo ng konti. Dahil malapit na, pagdating ni Jesus, malapit na. Magtiis pa tayo ng konti. Hindi magtatagal at sasalubungin tayo ng Panginoon sa walang hanggang kaharian ng langit. Tama po ba? So, we summarize. We are called from this world when we get the salvation. Tayo po ay tinawag dito sa mundo at nagkaroon po tayo ng kaligtasan. But if we are on the boat, we are safe. Kapag po tayo ay nasa bangka, tayo po ay ligtas. Because our Lord became our captain. Dahil ang ating pong Panginoon ay naging ating kapitan. So, until the end, you have to abide in church. Kaya't hanggang sa huli, kailangan po nating manatili sa iglesia. But even we are in the boat, we meet the storm. Subalit kahit po tayo ay nasa bangka, nagkakaroon po ng mga unos. Magkakaroon ng maraming kapihatian, paghihirap. But don't worry also. Subalit huwag po tayong Because our manlupaypay. captain is our Lord. Dahil ang atin pong kapitan ay ang ating Diyos. He will solve all your problem. Lulutasin niya po lahat ng ating problema. But what's our mission in the boat? At ang atin pong misyon dito po sa bangka, We are fisher of men. tayo po ay mga mamalakayan ng mga tao. We have to catch the many lost souls.
Kailangan po nating hulihin yung mga naliligaw na mga kaluluwa. Then in the end, we will go to heaven. At sa huli po, tayo po ay And pupunta sa our langit. Lord will receive us. Ang ating pong Panginoon ay tatanggapin He po will tayo. wipe away all our tears. Kanya pong papahirin ang ating lahat ng mga luha. Okay po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Awitin po natin, page 220 po. Sa page 220 po. Kung nariyan na po tayo, sabay-sabay po nating awitin.